Bakit galit na galit si Lisa kay Duterte at kay Inday at bakit sinasabi ni Lisa na si Duterte is so baduy? Ano yan, first hand information yan. Nung kami ay mag-BFF pa, best fake friend ng buwaka ng inang ungrateful, ng hinayupak na problema sa bayan. Kaya dapat yan, ibitin patiwarik at ilublob sa kumunoy. At nang matapos na yung jutang jininang yan, dahil yan ang punot dulo ng kahayupan sa Pilipinas. Okay, balik tayo. Bakit siya galit kay Duterte? Dahil hindi na-appoint si Kuting sa Department of Agriculture na ang intensyon pala ng mga hinayupak ay maging smuggler, which is yan na ang kanilang ginagawa ngayon. Okay? So ang punot dulo ng pangyayari kay Ka-Eric, kay Dr. Lorraine Badoy, ay panggigipit ng mga hinayupak na mga kongresista na binayaran ng mga bunganga ng mga buwakang Genemis, di ba? Pera ng bayan para gipitin si Lorraine at si Eric sa utos ni Lisa para tanggalan ng prangkisa ang SMNI para wala ng kritiko sila. Yan po ang katotohanan niyan. 'Di ba? Anong ginagawa ngayon ng gobyernong ito? Sinusungal-ngalan ng pera ang mga media na kaya nilang sungal-ngalan. Just so happen ng SMNI ay hindi nagpasungal-ngal sa kanila ng pera dahil nag-stick doon si Kibuloy sa kanyang, kay Pangulong Duterte na bigyan niya ng platform para makapag-air ng kanyang saloobin, ng kanyang opinion sa nakikita niya sa buwaka ng Genemes na Kuting pulboronic government. So para tuluyan ng maging martial law ang Pilipinas, kahit walang declaration, di ba? Ito ang ginagawa ni Lisa. Kahit mamaya, paikot-ikutin natin tong diskusyon na ito, di ba? Iba-ibang departamento, iba-ibang mukha, pero ang mukha nito ng kahayupan ay si Lisa Ahas na kumakamal ng pera ng bayan. Alright? So ngayon, mga kababayan, and sabi nga ni Harry Roque na ito ipupush nila itong kaso laban sa mga kongresista na ito sa illegal detention na ginawa kay Ka-Eric at kay Dr. Lorraine. And thank you dun sa mga PMAers, mga sir, mga ma'am, na kayo ay nagpumirma sa manifesto na pakawalan na itong dalawang kawawa naman na nagsasalta lang sila ng kanilang malayang pamamahayag, ng kanilang karapatan, di ba? Constitutional rights to air kung ano man yung nararamdaman nila sa gobyerno, di ba? Pero nilabag ang kanilang karapatang pangtao ng mga buwaka ng inang kongresista na ito na buhay pa, sinusunog na ang kaluluwa nila sa Jempierno. Yan po ang nakakahayop-hayupan dyan sa Pilipinas na kahit kanino sa atin, isa sa atin ay pwedeng gawin. Actually, ginawa na sa akin ang panggigipit ng hinayupak na Lisa Ahas Araneta na yan, yung malinggit na butod-putot na yan na masarap tirisin na parang kuto sa kahayupan na ginagawa muli sa buwaka ng inaka, malapit ka na. Akala mo forever ka dyan? Sisingilin ka lahat ng kahayupan mo, tandaan mo. Ngayon, mga palangga. Alright? So yung dinidiscuss nilang Soto Law, alright? Nung 14th Congress, sinasabi ni Ka-Eric na siya ay protektado nitong Soto Law na ito na hindi dapat, di ba? Na hindi dapat pipilitin ang isang mamamahayag o isang tao na i-disclose ang kanyang source doon sa kanyang inulat or sa kanyang opinion. Pero 'di ba? Nung time na siya ay nagbo-broadcast na tinatanong niya ang buwaka ng inang tambaluslos na hinayupak na totoo ba na 1.8 billion ang ginasta ng mga jutang Genesis na ito na travel funds. Pero sa halip, anong ginawa sa kay Eric?
ginipit at illegal detention nila. At again, ang punot dulo ng kahayupan na ito ay si Lisa, si Tambaloslos, si Kuting, at yung mga anak ni Kuting. Alright? Lahat sila kasi they want to stay in power up to 2034 or maybe more than that. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, January pa lang mga kababayan, ang plano ni Lisa Smugs, kaya nag-establish sila ng residency sa Iloilo. Remember my expose, bumili ng bahay si Lisa Marcos, hayop sa Iloilo to establish what? Residency. Kasi sinabi ko rin sa inyo, kung hindi magbago ang isip niya, ng hayop na yan ay tatakbo yan sa pagkasenador at ang kanya mga anak ay tatakbo din, si Simon at saka si Vinny, and yun yung plano nila na magstay sila in power at itong si Tambaloslos sa 2028, di ba? Kaya ngayon pa lang sinisira na si Sara, di ba? Actually, last year pa lang sinisimulan na nila. Then, 2034, si Sandro. At kayo, mga nakikinig sa akin, mga ma'am, mga sir, okay? Kung may pagmamahal pa kayo sa bayan, hindi natin papayagan na magwagi itong mga hinahiyupak na to hanggang, wag na tayo ng 2028. Kasi nakikita ko sa aking bolang kristal right now na hindi na magtatagal itong si Kuting dahil sa kanyang mga kasinungalingan at kahayupan sa taong bayan. Balik tayo dito sa Sotolo na ito. Okay. Basahin nga natin itong explanatory note. Okay? The Constitution under Article 3 of the Bill of Rights, Section 4, provides that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Paulit-ulit itong naririnig natin na wala dapat gagawing batas na nakakapagpigil o pagsupil, paglabag sa malayang pamamahayag ng isang tao o pagbigay ng kanyang ekspresyon sa mga bagay-bagay sa usaping gobyerno. At itong mga press people na ito dapat hindi pinipigilan ng kanilang mga karapatan na magsalita at magtipon-tipon para ipahayag ang kanilang pagkadismaya o yung makita nilang kahayupan na ginagawa ng gobyerno. Alright? Freedom of the press is guaranteed by a government of free public press for its citizens and their association, extended to members of news gathering organizations and their published reporting. It is also extended to news gathering and processes involved in obtaining information of public distribution. Right? Sabi dito, mababa to? Okay. Freedom of the press implies that all people should have the right to express themselves in writing or in any other way of expression of personal opinion or creativity. Okay, 'di ba? Sabi dito na bawat tao ay dapat magkaroon sila ng malayang, okay, ekspresyon sa kanilang mga opinion. Okay? Kung sasabihin ko si Lisa Buaka ng Ginemas ay kasing jongit ng pinaka-jongit, okay? That's my opinion. At hindi nyo ako dapat kailangang pigilan sa opinion ko na sinasabi ko na si Lisa Smugs ay kamukha niya ang Jutang Jinin ng pinaka-jongit na creature sa balat ng lupa. Diba? Kasi ano ba ibig sabihin ng opinion palangga? Basahin natin, okay, para magkaintindihan natin tayo. Ang ibig sabihin ng opinion sa wikang Ingles, a view or judgment formed about something, not necessarily based on fact or knowledge. So ibig sabihin, balik tayo dito kay sa tanong ni Ka Eric na totoo ba na may 1.8 billion na ginasta itong Buwaka ng Inang Tambaloslos at ang Kongreso. At sinabi pa dito, may follow up pa doon si Dr. Lorraine na sabing baka sobra pa, di ba? So, sabi dito sa batas na ang opinyon ng isang tao hindi dapat sinasaklawan ng mga buwaka ng inang ito. Hindi dapat nilalabag ng mga hinayupak kayo. So kung sasabihin ko lahat kayo, di ba, ay mukhang lumamon, kalalamon lang na nakaw sa pera ng bayan, that's my right.
opinion ko dahil nakikita ng mata ko at nararamdaman ko. Ang sabi nga, ang definition nga ng opinion ay hindi kailangan na ito ay based on fact or knowledge. Ito yung based on my feelings, based sa nakikita ko na mukha kayong buwaka ng Genemes. Nakikita ko ang mukha ni Lisa, butod, mudlo, putot, jejemon. That's my opinion. Di ba? Mga inayupa kayong jutang Genemes kayo. Tapos pinigil ninyo si Ka Eric. Ay no, kinulong ninyong dalawa. Dahil tinanong nyo ang question kay Doktora Lorraine, tinanong siya kung may ads ba yung kanilang show ba? Parang ganon. Tapos kinontempt ninyo mga buwaka ng inang ninyo. Dapat makulong tong mga hayop na to. I hope you at Spokes Roque, we're friends naman, Kaya lang na ginis lang ako sa'yo nung pinagtanggol mo si Lisa Smugs. Yan ang punot dulo. Alam mo yan. Di ba? Attorney Roque, alam mong demonyo si Lisa. Di ba? Kasama ka doon, nakita kita. Nag-campaign ka doon sa, andyan ako nung meeting de Avance, nakita ka na doon, sinuportahan kita ever since. Pero bulag ka ba? But now, I'm so happy. Well, Attorney Roque, thank you so much. And Spokes Roque, Spokes actually ang tawag ko dyan. Now, nakikita nyo na po yung sinimulan kong laban. Agosto of last year. August of 2020, last year, yes. 2022. Di ba? Nakita nyo na. So, pinagtanggol nyo yung marami sa inyo. Sabi ko nga, pero ganun talaga. Minsan, it takes time para makita ninyo ang sinasabi ng isang maharlika. Dahil ang sinasabi ko po dito, wala po itong vested interest na dapat magsalita ako para ma-appoint ako or magkapera ako. Dahil kung gusto ko nga lang magkapera, mga palangga, yung mga buwakang Genemes na nag-kiss us sa akin nung nasa Pilipinas ako, actually napag-usapan namin yan ni Attorney Glenn Chong kanina, na kung ako ay gusto ko lang ng pera, dapat pinagsisingil ko lahat ng gustong makipag elbow to elbow kay Lisa. Kaya ko yun. Kaya kong i-push yun na, oh, madam, lilam, bigaon, alpot, patutot, butod. Ito si client ABC, ayan, baka pwede na mag-ano sa'yo, mag-chuchu-chuchu. Tapos bubudulin ko itong mga taong lumalapit sa akin at hingian ko ng 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon at may nag-o-offer na sa akin, di ba? Pero hindi yan ang landas na tinahak ko, mga kababayan. Kasi ang landas na tinahak ko ay katulad ng landas na tinatahak ni Attorney Glenn Chong na magkaroon tayo ng totoong malayang Pilipinas, malaya sa kahayupan ni Lisa, malaya sa kahayupan ni Kuting, at malaya sa kahayupan ng mga senador at kongreso, malaya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan.